punta naman po tayo dito naman po sa sinabi ni former Senator Antonio Trillanes na hindi na daw po siya nasusurprise dito daw po kay Cayetano at sa mga nagiging desisyon daw po nito sa pagtutuloy ng investigasyon patungkol po dito sa maanumalyang flood control. Kasi nga ang pananaw po ni former Senator Antonio Trillanes, kapag ka daw nakatikim ng kapangyarihan, etong si Alan Peter Cayetano nawawala daw po sa sarili. Ano po, so ito pakinggan po natin. Itong si dating Senate President Alan Peter Cayetano. Actually, maraming ang eksena rin kayo noon dahil siya ba yung pinatayan niyo ng mic? Tama ba, Sentry? Yes, yes. Oo, ang nangyari kasi noon, nagpe-preside ng committee si then Senator Laila de Lima. Tapos hindi siya pinapasalita nito ni Senator Alan Cayetano. Tapos meron kasing master control yun eh. Nandoon yun sa chairman na pwede niyang ma-mute lahat. Kaso bago pa lang si Senator Laila noon, hindi pa niya alam yung control. So, yun na. Para makasalita yung chairman, pinatay ko yung mic niya. Ito po bang ganitong sitwasyon? Ikinagulat niyo po ba yung nangyari kahapon? Hindi ko ikinagulat in the sense na consistent yan sa pagka-tao ni Alan Cayetano. Eto, pakinggan nyo Hindi na daw siya nagulat. Dahil nasa pagkatao na ni Alan Peter Cayetano yon. Yung pagkataong pakinggan nyo. Yan, pagka may hawak na poder yan, nawawala sa sarili, no? Nag-iiba yung anyo. Tapos, hindi yan bumibitaw. So, ganun ang ginawa niya sa House of Representatives. Nung may term sharing sila ni Congressman Lord Velasco sa pag-speaker, nung patapos na yung termino niya, umaapila. Noong una kay Sara Duterte, para pakiusapan na siya pa rin manatili. Then, nung inisnab siya, pumunta siya ng Malacanang kay Digong. Ngayon, nung hindi na siya pinansin, tinuloy pa rin niya, kinandado niya yung session hall ng House of Representatives para hindi siya mapalitan sa araw na yun. So, may ganyang pinaghuhugutan niyan si Alan na pagkatao niyan. Kita nyo kahit si former Senator Trillanes, amoy na amoy ang pagkatao ni Alan Peter Cayetano. Na kapag nakatikim ng kapangyarihan, mga kababayan, ayaw bitawan, kapit tuko sa pwesto. Di po ba at gumagawa ng paraan para hindi mapatalsik, mga kababayan, bilang Senate President? Katulad na lamang, gaya nga ng sabi ni former Senator Antonio Trillanes, nung siya ay speaker, lahat ginawa po niya, mga kababayan. Lumapit kay Sara Duterte pero inisnab ni Sara, pumunta kay Duterte pero hindi naman tinulungan ni dating Pangulong Duterte dahil mas pinili nga ni na Bongo, ni na Digong at ni na Sara na suportahan etong si Velasco kaysa po kay Alan Peter Cayetano. Kaya nung wala nang tumulong kay Alan Peter Cayetano, ang ginawa niya, pinakandado niya yung session hall, mga kababayan, para hindi makapagsagawa ng botohan. Ito pong sina Velasco. Ngayon, marami pang naiisip ng mga estilo yan. Kita niyo yung ginawa niyang pag-absent. By the way, supposed to be sedition daw yan, sabi ng mga abogado. Dahil nag-attempt siya to stop yung normal functions ng national government. Meron ding nagsasabi ng iba pang mga krimen for failure to discharge his official functions as a duly elected senator. Marami. Tapos ngayon, yung kahapon, gumawa sila ng rogue na committee para Ayan, yun na nga. Ipinilit pa rin, kahit nga, yun, kinukwestiyon ng bawat isa, yung leadership ng Senado ngayon, ipinilit din kahapon yung sinasabi nga Blue Ribbon Subcommittee, hearing. Pero ang sinasabi nga ni Acting Senate President Gatchalian na ito ay hindi authorized. Pero yun na nga, ay nandun ulit yung 18 ex-Marines, nabanggit ulit yung mga pangalan, yung mga dati nilang nabanggit. At syempre, kasama rin po kayo. Anong tingin nyo dito? Kasi parang sinasabi, timing ito dahil pwedeng... Pakinggan natin ang sagot dito ni former Senator Trillanes. Kumbaga, pinapalaki yung issue na ito para matabunan nga itong impeachment trial. Okay. But they can only do that, siguro, yung kahapon, yun na yan. They cannot keep on repeating this. Di ba? Tama. Ilang beses na umapir itong 18 ex-Marines na to sa media, dun sa Club Filipino. Basta ilang beses sila nagpa-press con. Ito, siguro pang 5 na ito. At alam nyo, nagbabago yung statement. Kaya tinatrack ng mga lawyers ko to. Kaya ngayon, gagamitin namin yon against them. Kasi yung
kahapon, by the way, no? Because of Ito yung pinakamatindi dito Matatambakan ng kaso mga kababayan, itong mga kaawa-awang dating miyembro ng Marines na ito. Dahil nagpagamit sila kina Mike Defensor mga kababayan, allegedly. Dahil kung titingnan nyo, marami magsasampa ng kaso dito. Yung mga kongresista na mga pinangalanan nila, yung iba doon magsasampa ng kaso. Etong sina former Senator Laila de Lima, etong si former Senator Antonio Trillanes, si Senator Erwin Tulfo. Diba matatambakan po talaga ng kaso etong mga kaawa-awang nagpagamit na ito na 18 dating miyembro ng Marines Kuno. that, may mga abogado ko po ay nagpe-prepare muli ng panibagong mga kaso laban doon sa mga mismong nagsalita against me, no? Tapos kasi isasama na namin itong si Marcoleta at saka si Alan Cayetano Oh. dahil since hindi naman yan official parliamentary inquiry, wala na silang parliamentary immunity. Kaya isasama namin yan sila sa aming kaso. Sa tingin niyo po, hindi Nakaw. ito saklaw ng parliamentary immunity? Kasi po, kadalasan kapag yung mga pinag-uusapan dyan sa plenaryo, yung mga committee hearings, yung mga senador o kongresista na nagsasagawa, meron silang parliamentary immunity. So itong mga personalidad na ito, hindi po sila immune from suit. Kahit yung mga kongresista, kahit yung mga senator, mga kababayan na nag-imbestiga, nagsagawa ng bogus na hearing dyan po sa Senado nung June 4 mga kababayan, wala po yung immunity. Dahil nga hindi kinikilala ng Senado yung ginawa po nilang investigasyon. Yes, dahil wala ngang Blue Ribbon Committee staff doon na Tama. nag-record ng proceedings nila. Hindi talaga hindi official 'yon. And Alan Cayetano knows that. Alam nyo, in denial phase lang siya ngayon Hindi niya matanggap na naisahan siya, na natanggal sila. Oh. Kasi yun very important yung pag-recognize ng quorum na meron palang jurisprudence, may precedence. Kaya pagka nag-quorum na, ang unang ginawa, dineclare all positions vacant, doon pa lang mismo tanggal na siya. Tama. And by the way, nung mga nag-12 na quorum dun sa Senado, senador silang dalawa, ni Senator Pia, pati si Senator Loren. And yet, hindi sila nagreklamo. At so, wala na silang basis to do the same. Kasi hindi ka naman nagreklamo noon. Ba't ka magreklamo ngayon kung yung position may nakasalalay? Tama. So, immediately tanggal siya sa pwesto. Marami lang kasi sa media hindi naiintindihan nung dineclare all positions vacant, tapos itinalagang Speaker pro tempore si Senator Win as concurrently acting Senate President siya. Yung ibang media personalities, ang pagkakaintindi nila, Senate President pa rin si Alan, hindi na. Nung una mga kababayan, ito to be fair nung una aaminin ko sa inyo, pagkakaintindi ko nga, Senate President pa rin. Etong si Alan Peter Cayetano. Pero mga kababayan, kung lalaliman nga natin, yung pangunawa natin sa nangyaring isyong ito, dito po sa Senado, nung dineklara nga mga kababayan na bakante lahat ng chairmanship, especially mga kababayan yung posisyon ng pro tempore at saka po Senate President, doon pa lang mga kababayan, maliwanag na hindi na po Senate President si Alan Peter Cayetano. At ngayon, ang maliwanag mga kababayan, wala pang nakaupo na officially na Senate President. Pero sa pro tempore mga kababayan meron, dahil nga idineklara na Senate President pro tempore, ito pong si Senator Win Gatchalian na ngayon ay acting Senate President. So ngayon sana, kung totoo man yung bali-balita na allegedly mga kababayan, nag-iisip-isip ng lumipat yung isa, hanggang 3 na senator dyan, sana lumipat na kayo hanggat maaga pa. Para nang sa ganun, magpalit na yung liderato ng Senado at umusad na yung trabaho sa Senado ng mas maayos. At wala nang ganitong klase ng tao na naghahabol at kapit-tuko pa rin sa posisyon kahit hindi na siya nakaupo. Nung dineclare all positions vacant at walang nag-object, so inadapt yun, it was carried, tanggal na sila lahat sa pwesto. Tapos, nagtalaga na sila ng bagong set of officers. Yun. Oo. Ito ngang issue sa Senate leadership as Senator Sentry, may isang guro na raw, no, na nag-file ng naghain na ng petisyon sa Korte Suprema para nga ipawalang bisa daw yung pagpapalit ng liderato diyan sa Senado, pati na rin yung PDP, no, Sentry. Ano naman yun tawag dito, kaalyado lang naman ata ni na Duterte yun Kung titingnan natin,
alam mo na kung kaninong kampo. I mean, 'di ba kasi pinapawalang bisa nga yung yung liderato ngayon, yung bagong liderato ngayon. So Diba? parang nagpapasaklolo na sa Korte Suprema Sentry, no? Etong issue dito sa Senate leadership. Nakita natin yan, talagang desperado na kasi gusto nilang pigilan yung July 6 na start ng impeachment trial. Lahat na ng ginawa na petition ng Duterte camp, ginawa na. At ito na nga, yung pinakang yung stunt nila Bato, nila Alan, hoping na madidiktahan nila yung tempo. Hindi pa rin hindi pa rin nangyari. Kahapon, actually, may destabilization component yon. Napag-alaman namin na merong mga naghihikayat ng mga retirees ng AFP, aktibo sila ulit. Ay, grabe, no? Maghihikayat ng mga active officers. Pati yung mga statements ng mga political leaders ng Duterte camp, naghihikayat ng mga active members ng AFP para mag-withdraw ng support. Tapos, ganun din, naghihikayat sila ng mga kababayan natin para magpuntahan daw sa Senado at maging parang sentro ng pagkilos leading to a people power. Kaso nga, take 4 na ito, take 5 na itong mga ex-Marines na ito na nakita niyo naman kung ano yung pinagsasabi. Lahat ng mga kumukontra sa Duterte camp, yun na yung sinabi na, no? Tapos itong sa ICC, para madungisan lang yung investigasyon at yung trial sa ICC, sinama na rin. Ngayon, naging 6 na maleta na ang sinabi. Tapos, nag-iiba yung location kung saan nagbibigay. Yan yung mga dahilan kung bakit nawawala ng credibility mga kababayan yung statement itong mga nag-aakusa. Diba, nito pong 18 nagpakilalang dating miyembro ng Marines. Yan ang dahilan kung bakit nawawala ng kredibilidad yung mga statement po nila. Kasi pabago-bago Hindi mo alam kung ano yung paniniwalaan mo. Lalo na pagdating sa bilang ng mga maleta mga kababayan na ipinamigay nila. Hindi mo alam kung ano ba ang totoo at kung ano ba ang hindi sa mga sinasabi po nila. Lalo na nga doon sa issue ng cellphone. Diba, biruin nyo, 2024 may 16 ina. 2025 inilabas yan. Doon pa lang sa simpleng bagay na yon, wala Booking na mga kababayan. Ang purpose nito talaga para lang, kasi napansin nila sa mga diehard supporters ni Duterte, kahit na anong sabihin mo, pinahahawakan nila. Tama. Kahit na alam nilang fake news na ito, kasinungalingan na, basta, gano'n na yan. Di ba? So, sa akin, ilang beses nila ginawa yan. Meron akong foreign bank account, sabi ni Digong, napatunayan na hindi totoo. Binenta ko rin yung Scarborough Shoal. Sinabi ni Digong yan. Maraming naniwala dyan, napatunayan na hindi totoo. Tapos, ano pa ba? Ang dami niyang mga allegations. Pati nga, si Senator Laila, ginawa ng kaso. Kaya pinaniwalaan yun ng mga supporters niya. Hanggang sa na-acquit. Pero walang consequence sa kanila kahit nagsisinungaling sila. So ngayon ito, magtapon sila ng ganyang aligasyon, kahit kanino, bahala na kung sinong maniwala. Tama. Ngayon, ano rito, hindi naman tayo matitinan dyan at sabi ko nga, papailan ko sila ng kaso, pangatlong kaso na ito. Nakaw! Sentry, sa tingin nyo, sinadya, parang ang nakikinikinita ko kasi dito, baka mamaya ma-hostage itong impeachment trial at magkaroon ng dahilan para nga hindi matuloy o kaya ay magkaroon ng kalituhan dahil pwede silang itong dalawang paksyon sa Senado, pwedeng mag-hold ng sabay na impeachment trial at manindigan na sila yung impeachment court. Paano kaya yun? We expect that, we should expect the worst kay Cayetano, kay Alan. Gagawin niya yan, yung mga ganyang maniobra. Pero, maliwanag na yung Sergeant at Arms, ito na yung bago itinalaga. Pagka gumawa ng eksena si Alan na makakagulo ng order, pwede siyang ipakontempt at pwede siyang iditine. Tama. Sergeant at Arms. Yun. Yan ang purpose nila. Para Yan din yung dahilan kung bakit sinasabi ni Senator Erwin Tulfo na kapag gumawa si Alan Peter Cayetano mga kababayan ng isang bagay na makakagulo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, talagang ipapa-aresto niya. At pag ayaw arestuhin ng mga kababayan, siya mismo ang magkikwelyo at kakaladkad kay Alan Peter Cayetano, papaalis ng floor. Hindi pwedeng mag-disrupt ng proceedings. Para ba sa Yun po. inyo, Sentry, tama lang ba na panghimasukan ng Korte Suprema itong issue sa leadership sa Senado? O dapat lang na kumaga, resolbahin mismo sa loob ng Senado yung issue? Depende yan kung may tinatawag silang issue na pwedeng pasukan. Not necessarily yung process, pero kung merong issue sila nakikita na breach ng Constitution. So yan yung pagtalaga ng quorum, for example. Yan, kaso na desisyon na mismo ng Korte Suprema dati, so pwede naman nilang i-revisit yun, pwede nilang i-affirm na ganun pa rin yung ruling nila, pwede na baguhin. So, Tama. kung ano yung magiging desisyon doon, yun ang mananaig. Di ba? Let's just hope that the Supreme Court will do the right thing kasi yun na yun Yun na yun sila na mag-ultimate arbiter Pero in the meantime, ang de facto Senate President ay si Senator Win Gatchalian. Ganito yun. Yung mga officers doon, nakita nyo naman, ang sinunod ng mga empleyado, si Senator Win.
Therefore, siya yung de facto Senate President. Ni-recognize siya ng Malacanang, ni-recognize ng House. So, ganun ang magiging pananaw. At sana sa media, ang label na lang kay Cayetano ay ex-Senate President Cayetano. Di ba? O, Tama, parang talagang tama. natitrigger siya dun eh, di ba? Ang Pangulo po ba? Ay actually ang Pangulong Marcos Jr. ay nagsabi na no na sana iresolbahin niyo na agad yung sigalo sa Senado. Baka umabot pa yan sa SONA. 'Di ba? Sa fifth SONA ng Pangulo. Tama. May ano doon, baka magbago yung direksyon nung mensahe no sa kanyang talumpati. Pero pwede bang mamagitan? Say lang, Sentry, ipatawag ng Pangulo yung dalawa at yun nga, kausapin at kumbaga pagbatiin or pag-ayusin, possible ba yun? Hindi naman kasi mga kababayan magkagalit si Alan Peter Cayetano at saka si Win Gatchalian. Ang problema lang kasi si Win Gatchalian lang ang tumuturing ng kaaway. Si Win Gatchalian, si Alan Peter Cayetano lang ang tumuturing ng kaaway kay Senator Win Gatchalian dahil nga hindi niya matanggap na napalitan siya ng ganun-ganun na lamang wala pang isang buwan. Di po ba? Pero kung tutuusin mga kababayan, ano ba yung sinabi ni Senator Win kanina? Sabi niya, pag humupa itong mga tensyon na ito, itong sama ng loob nila, pwede sila lumapit kay Senator Win at pag-usapan kung ano nga ba yung mapapabuti or magpapabuti sa institusyon ng Senado para makapagtrabaho na sila. Pero hindi niya sinabi na masama ang loob niya o galit siya dito kina Alan Peter Cayetano. Sina Alan Peter Cayetano lang kasi ang nagagalit dahil nga hindi matanggap yung pagkatalo. Hindi po, no? Hindi maganda yon kasi talagang direct intervention ng executive yun sa legislature. At knowing si Alan, hindi yan papayag unless siya yung uupo. Tama. So, hindi naman mangyari yun. Meron namang mekanismo sa Senado. As I mentioned, andyan na, in place na yung mga officers, yung Senate Secretary. Kung manggugulo ulit si Alan to disrupt the proceedings, pwede siyang i-contempt at pwede siyang idipine ng Sergeant at Arms. Ganun po yun. Pag out of order ka na, at na-declare ka as out of order, i-detain ka. Ganun po yun. Yung kahapon kasi dahil, siguro mali lang yung handling ng, maling handling ng DILG kasi ando doon si Secretary John Vic eh. Magtataka ka naman bakit siya hinaharang niya mag-isa yung napakasimple kung sinarado nila yung mga gate sa harap at yung pedestrian gate lang yung ginamit para mas makokontrol nila yung pumapasok. Hindi pumasok, hindi nagkaganon-ganon yun. So mahinang diskarte lang po yung nangyari na ginawa kahapon ng DILG kaya nangyari yun. Kasi humingi na augmentation si Senator Win. Ayan. Diba napakalibanag mga kababayan, bukod sa itong si Alan Peter Cayetano pala, may pag-uugali mga kababayan na kapag ka nagkaroon ng kapangyarihan ay nawawala sa sarili at kapit tuko sa kapangyarihan, talagang pala mga kababayan, matindi po pala talaga ito. Hindi pala talaga to basta-basta nabitiw sa kapangyarihan once na mapapunta sa kanya mga kamay. Pero ang maliwanag kasi dito mga kababayan, kapag siya ay nanggulo sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, malaki talaga ang posibilidad na ipaaresto siya ni Senator Erwin Tulfo. At malaki ang posibilidad na kung hindi siya arestuhin, si Senator Erwin Tulfo ang bibit-bit sa kanya, papaalis ng plenaryo mga kababayan. Yun yung possible na mangyari at saka una-unahang pagkakataon makakakita tayo ng senador na binibit-bit palabas ng session hall mga kababayan or ng hearing. So ngayon, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo hinggil po dito sa mga issue po na pinag-usapan po natin? Ano po ang comment at opinion po ninyo hinggil po dito sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin mga kababayan? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hinggil po dito